Pag-usapan natin kung yung pagrebisa sa impeachment rules. Ano po yung mga posibleng baguhin? Well, kung titignan natin yung kanilang dito po sa decision nila, no? Halimbawa na lang yung 10 session days. Dati po kasi, halimbawa, ngayon po, meron po kaming session, tapos nag-recess, kinabukasan po, nag-continue, considered as one session day yon. Pero kung babasahin po natin ngayon yung kanilang decision, parang ang lumalabas, kahit nag-recess kami the following day, one session day ngayon, the following day, take two session day. So, doon lang, iba na. Iba na yung naging decision. Pangalawa, kung babasahin mo rin itong kanilang decision ngayon, kasi dati maliwanag yung yung word na initiated. Opo. Pag sinabing word initiated, filing plus house action. Ibig sabihin ng house action, dalawa lang naman yan. It's either i-refer sa Committee on Justice or number 2, by a 1/3 vote, dalhin sa Senado, sa plenaryo. Pag merong 1/3 na pirma. Ngayon, nagkaroon na ng team-initiated na word. Ibig sabihin, kahit hindi inaksyonan, basta't lumagpas yung 10 session days, team-initiated na. So, pasok na siya sa one-year bar rule. Yes po. So, Oo. yan, makikita mo, bago na yan eh. Panibagong dagdag na naman na na guidelines, di So, ba? kung lumalabas po na kung yung reklamo ay hindi inirefer, di ba, sa Justice Committee in 3 days also, considered initiated na rin to. Maliban doon sa kung yung ang reklamo ay hindi ilagay sa order of business ng Kongreso sa loob ng 10 session days, considered initiated na rin ito. So, sa madaling Ganun ang lumalabas ngayon. So kung ibig mo sabihin, kung hindi po kikilos ang Kongreso sa isang verified at endorsed na impeachment complaint, ay considered na po itong initiated at magsisimula na Kahit dito na yung 1-year ban. Yes, kahit na lumagpas na doon sa 10 session day period. Ay kailan ho inaasahang sisimulan po yun ng Kamara itong pagtalakay sa mga pagbabagong ito? Paano po yung magiging proseso? Kahapon pa lang naman po kasi ito lumabas. Opo. Siyempre ito, dadaan po ito sa Committee on Rules. Yun naman pong kaninang sinasabi ko, sa akin pong personal na opinion, di pa naman po kami nakakapag-usap lahat. No? So, kasi with this latest decision of the Supreme Court, gano'n na magiging epekto nun. Babaguhin namin, pati rules namin. So, pag gano'n nang nangyari, ang tanong, hindi ba yun judicial overreach? Kasi parang babaguhin na namin yung rules namin eh.